So, yun na nga, no, andito tayo ngayon sa Rojas, Dacotaw Avenue sa may Barangay Agdao District, no. Bali itong nakuha ho natin sa ating camera ay ito ho yung isa sa pinakamalaking creek or tawag dito. Flood control na rin siya, no, may tuturing. So isa sa malaki, malawak at medyo mataas at mahaba, no, mula doon sa may GPK Baguio, ilalim ng tulay underpass. Ito ay tagos ito, lagusan ito hanggang sa may Leon Garcia, hanggang sa dito, oh. So ano bang meron sa video na to? Bali ako inaasar lang dito kay Tinyo yung sa ACT ACT party list or ACT party list, di ba? Kasi siya, nagpa-file ulit siya ng resolution, basta bill o yun, na papaimbestagahan na naman itong si Kong Pulong Duterte. Hinggil sa mga anomalyang flood control project daw. Like, di ba nakasar, no? Kasi sa kabila ng trillion na mga insertions, mga anomalya, mga corruption dito sa gobyerno ni BBM, at dami mga kong traktor, ang dami. Pero talagang pinagdidiskitahan, lagi pinag-iinitan itong mga Duterte, no? Ang dami, merong insertion si Sandro Marcos ngayon, ang dami, billion din yun. Ang daming mga nakawan, hindi lang talaga alam niyo yun, ang daming mga nakawan, pero talagang puro Duterte talaga sila, no? Grabe yung yung character assassination nila sa mga Duterte. Although di naman maapektuhan or matatablan yan kasi nga napakataas ang trust ratings ng mga Duterte sa ating mga Pilipino. Pero still nakaka-bad trip pa rin yun, no? Sa side ni Kong Pulong at sa mga Duterte, nakakaasar. Tayo nga, hindi nga tayo Duterte, pero bad trip nga tayo sa kay Tinyo, di ba? Ang dami niyang kumbaga lagi niyang pinapaimbestigahan lagi ang mga Duterte. Pero bakit Duterte lang? Bakit isama sila Piña Abante, di ba? Sila JC Suarez na kahit walang ulan, kahit walang baha, yung kanilang mga riprap natutuklap, no? Yung kanilang mga tawag nito, mga ilog o mga flood control project nila sa Quezon Province, sa may particular sa may Lucena City, di ba? Bakit hindi niya yun gawa ng paraan, no, ni Tinyo? Ay nako, ito si Tinyo, pero siyempre hindi manonood ng mga YouTube yung gaya nito, no? At wala, nakaasar lang ito, yun, flood control project. Sa mga hindi pa napunta Davao City, sa mga naniniwala sa mga Duterte dyan, maraming thank you sa inyo, ha? Kasi kami man mga taga Davao, hindi naman kami 2 million katao, ha? 2 million inhabitants ang Davao City meron population. So masasabi natin na sa mga 95% to 97% ang mga tao dito na talagang convinced, no, and nag-a-agree talaga sa patakaran, sa pamamahalang dekalidad at honesty, no, nitong mga Duterte. So take it from us, mga mga naniniwala sa mga Duterte, na syempre baka parang nadadalawang isip na, like, bakit talaga pinag-iinitan, baka talaga siguro yung mayroong mga anomalya itong mga Duterte, lalo na si Kong Pulong Duterte sa kanyang mga proyekto dito sa Davao City. So take it from us as Davaoenyo, no, matagal na kami naninirahan sa Davao City, no. Siyempre pinanganak, born and raised kami dito, no, and we're raised by the Duterte. So talagang masasabi namin na wala tayong makikitang mga irregularities and mga corruption dito sa kailang mga proyekto. Kita niyo naman sa mga vlog namin, di ba? Yung vlog namin, mga hindi yan naka-AI, talagang raw, unedited, uncut, uncensored or unfiltered, mga ganun, no. So ito yung isa lang sa napakalaki na flood control project sa Davao City, sa Poblacion District or District 1 ni Kong Pulong Duterte. Sa Davao City, we have 3 congressional districts, and yun na nga, District 1 si Kong Pulong. So isa sa may pinakamaraming mga tulay, mga river, mga creeks, o mga gaya nito. So ito ay proyekto ni Kong Pulong, magandang pagkagawa, like matagal na to dito, pero hanggang ngayon andyan pa rin, no. Ang dami ng mga ulan, ang dami ng lindol, ang dami ng pagbaha sa Davao City, pero talagang nananatili ang aming mga drainage, di ba? Intact pa rin siya, hindi pa rin siya nasisira. Napakasolid, tsaka ang lalim niya, no. Tsaka talagang pinapaniguradong hindi siya magkakaroon ng overflow, kasi ito, dilalakaran natin
ito yung level. I don't know kung bakit nilagay parang ganito. Well, siguro nga para hindi talaga siya, para panigurado, no, na hindi na makaalpas yung tubig dyan sa creek papunta dito. Ibig sabihin, magkakaroon ng high tide kasi unahan nito dagat na eh. So magkaroon ng high tide, so atras yung tubig dito paakyat. Tapos yun, sasalubungin siya ng mga tubig galing sa bundok, no? Tubig ulan galing din sa bundok pababa rito. So mag-meet halfway man sila dito. Hindi siya mangyaring aalpas or lalagpas dito or mag-overflow ang tubig. Kaya siguro nilagyan parang ganito ng napakakapal na wall. Oh, isang tangkal. Kapal yan, no? Ano lang to, kanal lang to. Oh, kanal. Correct. What more yung sa mga ilog namin, di ba? Kita nyo naman sa mga vlog namin, sobrang napaka super thick talaga nung pagkagawa nung tawag na ito. Mga esplanade, no? Mga riprap. Oh, grabe, ang ganda, oh. Talagang mayroong nakalagay na tawag nito, support, di ba? Na hindi siya matumba o hindi siya matuklap, hindi siya bibigay. Oh, tapos may mga punong kahoy pa sa gilid, di ba? Oh, ito yung gawang Duterte. So grabe to si Tinio, nakakaasar. Di ba? Bakit tayo nakakaasar? Wala naman problema na imbestigahan si Kong Pulong. Walang problema yun na imbestigahan naman Duterte kasi confident naman tayo nga mga taga Davao na wala namang ginagawang mga irregularities and mga corruption itong mga Duterte siblings. Ang nakakaasar kasi dyan, yung idea na bakit dito sila lagi nag-iimbestiga. Like parang ginagawa ng diversionary tactics itong mga Duterte. Diba? Para hindi mapag-usapan, para maibaling, no, sa kanila yung spotlight, yung camera, yung issue, yung media. Para hindi na mapag-usapan yung pagnanakaw ni Sandro Marcos, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, no, yung mga smuggling, sa rice smuggling, grabe. Pero yun na nga, nakaasar bilang taxpayers, bilang isang Pilipino na talagang nakapagod na, no, nakabad trip na malaman na grabe yung corruption sa pamahalaang gobyernong bangag. Oh, nakalungkot lang na puro wala tayong justisyang nakukuha, walang napanagot, walang may wala, di ba? Andiyan na nga si Saldico, oh. Napakalaking yan, expose, pero pasabog, pero wala, hindi nila pinapakinggan. Pinagbintangan patuloy na DDS daw si Saldico. Di ba, nakakasar na, no? Kayo ba? Okay lang ba kayo dyan, mga Pilipino, no? So gusto naman nating manahimik sana. Ibig sabihin parang na lang, mag-aantay na tayo ng 2028 para sa presidential election. Pero ito parang wala, hindi talaga maiwasan, hindi tayo mapapakomento, no, or mapapareact dyan sa katarantaduhan, kabubuhan itong si Tinio ng ACT party list. Papaimbestigahan na naman niya si Kong Pulong dito sa Davao City sa ICI. Ilang beses na nga napunta rito yung ICI, NBI, Police, IDG, lahat na lang, no, ng ahensya. Sabi nga ni Kong Pulong Duterte, kulang na lang mga NPA ang utosan din. Oh, parang NPA na lang yata yung hindi pa nakapag survey sa Davao City para maghanap ng pwedeng butas na panlaban kay Kong Pulong, no, pang issue. Kasi Police, IDG, PNP, kasandaluhan, AFP, ginawa na, no, na mag-ikot-ikot sa Davao City. So yun lang, nakaasar lang bilang Filipino taxpayers contributor. So isa tayo botante, citizens, no. So nakaasar, gusto natin ng hostisya sa ating pondo, sa ating trillions of budget sa Pilipinas na hindi natin nakita. Walang proyekto nagawa, puro ba dami nangamatay. Tapos walang hostisya. Ito si Bongbong Marcos, wala, puro lang siya kabangagan, talagang iwi ng iwi. So ngayon, pagkawalaan niya, no, sabi ni puwersa itong gobernong Bongbong Marcos tsaka yung mga NPA, mga ACT-CIS party list yan, sila Dilima, sila Sinjok, no. So sa puwersa sa ngayon, talagang wala sila ibang goal, no, talagang tugisin ang mga Duterte. Kasi Duterte kasi talaga yung maglalagay sa kanya sa impyerno, sa kulungan, kasi puro sila makakawatan lahat
Kaya syempre, self-vested interest nila ang politics, no, at saka yung position. So kailangan lang manatili sa power para hindi sila makulong, para hindi sila malagay sa pihitan, di ba? Syempre, pag si Sara Duterte magiging ano yan, presidente. So yun yung pinaka natin, pinaka days of reckoning. Anyway, si Tata Digong, oh. So that would be all. Tingil, ano lang, baga kinaasar lang, no. So binakita ko lang sa iyo itong ano, isa sa mga malalaking creek dito sa Davao City sa District 1 ni Kong Purong Duterte. It's Daco Avenue. Thank you for watching. Bye bye. Ingat sa